Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga katinapay. Hello. Good evening. Nice. Hey, welcome. Praise God. Welcome po sa another episode po ng Usapang Tinapay. Amen. Bago po tayo mag-start, ay nagpapasalamat lamang po kami sa inyo mga kapatid sa inyong pagsuporta, pag-follow at pag-share po ng aming mga Yes, episodes. praise God. Ngayon mga kapatid, tayo ay nasa 20th Sunday in Ordinary Time. Okay mga kapatid, so dako na tayo sa unang pagbasa na babasahin ni Brother Mark. Okay, so unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias." Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati na ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedekiyas, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi murang ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech yung tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So yun, maraming salamat Brother Mark sa binasa mo. Yes, amen. Praise Bro, God. sa unang pagbasa na aming narinig, paano mo ito mabibigyan ng mensahe or reflection sa amin ito, bro? Okay, so yung binasa natin yung tungkol sa ginawa ni Jeremias. Si Jeremias ay isang propeta na, siyempre, nagkakalat ng salita ng Diyos, no? Sabihin, alagad siya ng ating Panginoon. No? So, siyempre, ikaw bilang nagsasalita, si Jeremias kasi sinasabi niya yung purong katotohanan. No? Ibig sabihin, kahit masakit, sinasabi niya. Kasi, yun yung turo ng Panginoon na, sabi nga, truth will set us free. Ibig sabihin, pag may napansin siyang mali, pag may nakita siyang maling ginagawa ng mga tao doon, talagang sinasabi niya na mali yan, hindi yan gusto ng Panginoon. Kaya ngayon, sinasabi tuloy ng mga pinuno, dahil sa ginagawa ni Jeremias, parang nawawala ng gana o nanghihina yung mga tao kasi nga laging pinapansin yung mga kamalian. No? So, nag-decide tuloy sila na isumbong si Jeremias sa hari para ipapatay. Okay. So, paano siya ipapapatay? No? So, nilagay siya doon sa may balon na may hindi tubig ang laman kundi putik. Para siyang kumuloy na pag hinulog siya doon. Lulubog. Oo. So, unti-unti siya lulubog, mamamatay talaga siya. Kakainin. So, pero may isang dayuhan si Ebed-Melech. No? Dayuhan siya na nagpunta doon sa lugar na yon at inausap yung hari na wag niyo pong hayaang mamatay si Jeremias kasi masama yung ginawa ng mga pinuno. Sabi masama daw. At yun, maaring ang mamatay nga naman si Jeremias sa gutom doon kasi nga sinasabi wala nang pagkain sa lungsod. No? At yun nga, nagbigay ng instruction yung hari na sige, kumuha ka ng 3 tao at pagtulong-tulungan nyo yung iahon. So, dito pinatunayan ng Panginoon na tayo bilang nagbibigay ng mabuting balita, nagsasabi ng mabuting balita ng katotohanan ay hindi papabayaan ng ating Panginoon. Amen. Gaya ng nangyari kay Jeremias, isipin nyo, sa oras na pwede na siyang mamatay,
may ipinadalang tao, si Ebed-Melech, na hindi niya naman kilala. Ano nga, dayuhan nga daw eh. Stranger. Pero si Ebed-Melech, siya yung ginamit ng Panginoon para usapin yung hari para siya ay mailigtas, maiyahon dun sa balon. So, sa buhay natin bilang mananampalataya, minsan natatakot tayong magsabi ng totoo kasi ayaw nating makasakit, Oo. ayaw nating mabash, no? Oo. Kasi minsan may nasasabi tayong hindi kaaya-aya sa pandinig ng ibang tao kasi pwedeng nasasaktan sila or pwedeng tinatamaan or pwedeng kasi nga masakit talaga yung katotohanan eh. Minsan yung pag ipinamukha mo o sinabi mo sa kanila sa harap nila yung katotohanan, talagang may mga ma-offend, no? Which is kaya sila na-offend, kaya tayo na-offend kasi guilty tayo. Oo. Yun lang naman talaga yan. Yun. Guilty tayo. Kaya, ang Panginoon, basta totoo yung sinasabi mo, basta mula sa Kanya, basta mula sa mga turo niya, huwag kang matakot na sabihin, huwag kang mahiya. No? At syempre, kailangan ipagpe-pray mong mabuti. Yun ang napaka-importante. Ipagpe-pray mong maigi. Kasi, para maging sigurado ka na yung sinasabi mo ay nagmula talaga sa Panginoon at ito ay totoo. Amen. Dahil sa mga pagkakataon niya na pwedeng may tumulisa sa'yo, may, gaya nangyari kayo, ipapapatay kay Jeremias, ipapapatay ka, huwag kang mag-alala kasi yung katapatan mo sa Panginoon ang magdudulot sa'yo ng pagliligtas mula sa Kanya. Amen. Kasi nga, alagad ka niya, hindi ka niya papabayaan. Tama. Hindi ka niya hahayaang mamatay ng ganun lang nang hindi ka niya tinutulungan. Kasi nga, yung ginagawa mo naman ay para sa kanya eh. At kung para sa kanya yung ginagawa mo, nako, napaka-blessed mo kasi may kakampi kang napaka-powerful. Amen. At yan ay ang ating Panginoon. Yes. Yun. Nice. Ang galing. Amen. Okay, so ang ganda ng first reading tungkol sa katapatan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay, dumako naman tayo ngayon sa ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Fernand. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakalukulok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitanggalin ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so yun, nabasa ni Brother Fernand yung ating second reading tungkol sa focus on Jesus Christ daw. No? Bro, pwedeng mas i-emphasize mo pa sa amin yung ibig sabihin o yung mensahe ng ating second reading. Okay. Dito sa second reading, mga kapatid, yung unang sinabi sa atin dito, no? Napapaligiran tayo ng maraming saksi. Amen. So, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami tayo syempreng nakakasama, na-encounter, napapanood, na mga nagpapatotoo sa kadakilaan ng Panginoon, sa kanyang pagliligtas. So, sa madaling sabi, marami tayong pwedeng paghugutan ng inspirasyon. Amen. Ngayon, ibig sabihin lang nun, kung siseryosohin lang natin yung paghanap kay Lord, pagsunod kay Lord, yung pagtuon natin ng pansin sa Panginoon, madali para sa atin na makabalik muli sa Kanya. Kasi ang daming resources na pwede mong ma-encounter. Nabasa mo, napanood mo, no? Nakausap mo, kaya ibinigay na ni Lord lahat para tayo makapag-focus tayo sa Kanya. Yes. Parang ang ibig sabihin nitong verse na to, no?
mahiya naman tayo. Kumbaga, kuminsan kasi, nakakalimutan na nating, na magpakumbaba. Mm-mm. Ang palagi na lang natin iniisip, ano bang mapapakinabangan ko dyan? Oo. Sayang yung effort na ibinibigay ko, na nakakapagod dyan. No? Parang si Lord naman, wala namang ginagawa para sa akin. Feeling ko, ako lang lahat ang kumikilos, yung ganun. Pero sa totoo lang mga kapatid, wala tayong mararating sa buhay. No? Walang maganda tayong kayang gawin. Mm-mm. Kung hindi dahil sa mga iniwan ng Panginoon na guide Amen. para sa ating buhay. Mm-mm. So, bakit hindi natin i-focus yung sarili natin sa Kanya? Kalimutan natin lahat ng nagdi-distract. No? Kasi dito, sabi nga rito, no? Iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Yes. Siyempre, mga kapatid, masakit man tanggapin. Ano? Pero malimit sa buhay natin. Ano? Kuminsan ang nakakapigil pa sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Mga tao na hindi natin inaasahan na siya pang pipigil sa atin. Oo. Pero sa totoo lang mga kapatid, may makikita kang positive ron eh. Kasi kapag tinitira ka ng kalaban, ibig sabihin, nagiging threat ka na sa kanya. Mm. Di ba? Tama. Kaya kanya pinipigilan na gawin yung pagsiserve mo kay Lord kasi nagiging effective ka eh. Oo. No? Kasi kung hindi ka nakakagawa ng mabuti, tuwan-tuwa yung kalaban sa iyo. Mm. Ay, wala naman yan. Oo. Walang epekto yan. Kaya sige, Oo. para hindi niya mapansin na mali yung ginagawa niya. Pero kapag tama na yung ginagawa natin mga kapatid, asahan natin lahat ng paraan na pwedeng gawin para tayo pigilan. Mm-mm. No? Gagawin yun. Talaga. Mm-mm. Sabi nga dito, no? Hindi hahantong sa pagdanak ng ating dugo Mm-mm. yung pakikipagtunggali natin sa kasalanan. Kasi noong araw, pine-persecute ang mga Kristiyano. Ngayon, mga kapatid, malaya tayong gawin yung Amen. pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Yung Yes. pagsaksi natin Mm-mm. sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. No, yun lang naman yung kailangan nating i-proclaim eh. Tama. Na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ang daan patungo sa kalangitan. Amen. Kaya po mga kapatid, so I implore you, no? And si Lord, ini-implore niya rin tayo Mm. na stay sa path na inihanda niya para sa atin. Amen. No distractions, no? Walang takot. Dire-diretso lang. Tuloy-tuloy. Tama. Yan. Nice. Yan po, mga kapatid. Amen. Praise God. So yun, mga bro, no? Nabasa at napakinggan natin yung ating first reading and second reading. Ngayon naman, dako na tayo sa ating mabuting balita. Nababasahin ng ating kapatid na si Gerald. Sige, mga kapatid. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi pa ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. So yun ang mga kapatid, Yes. yung gospel natin medyo nakakabagabag eh. No? Mm-hmm. Kumbaga parang punong-puno ng ngayon eh. Away. Oo, di ba? Brother J, Yes, bro. pwede bang pakilinaw mo sa amin at sa mga kapatid nating nanonood ngayon kung ano ba yung mensahe nitong gospel natin? Oo, maikli lang siya pero mabigat yung bandang Oo, dulo, no? Yan. Sa ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, mga brother, si Jesus ay nagbigay ng isang malalim at mapanghamong pahayag. Amen. Sa ebanghelyo na binasa ko at narinig natin, isa itong panawagan sa ating mga sumusunod kay Kristo na
ito ay nagdudulot ng pagkakahati-hati sa pamilya. Liwanagin natin. Unahin ko muna kasi may nabasa ako dito sa unang talata, no, yung tungkol sa apoy. Ano? So, alam naman natin ang apoy ay ito ay sumasagisag ng liwanag, ng init. Init ng is either sa isang material or init sa pagmamahal or init sa nararamdaman din natin, no. So dito, sa aking ang pagninilay mga kapatid ay ang apoy na sinasabi ni Kristo dito ay dapat hindi daw mawala yung ating init ng pananampalataya sa gitna ng mga rejections, persecutions, at disappointments. Ano? Kasi ang apoy ito po ay sumasagisag sa pananampalataya natin na ang ibig sabihin ay paglilinis at spiritual na pagbabago. So ang layunin ni Jesus sa kanyang sinabi sa aking pagninilay mga kapatid, ang gusto ni Jesus baguhin yung mundo sa pamamagitan ng katotohanan na sinabi ni Brother Mark kanina at sa pamamagitan ng pananampalataya. Babawin ko. Sa ating buhay ay may mga kumukontra talaga sa buhay din natin. Especially yung mga malalapit natin sa pamilya, sa buhay, pamilya o kaibigan, ano, lalo na sa isang pamilya. Kung halimbawa ikaw talagang sumusunod na kay Kristo at nagiging followers at preachers ka na rin ng mga salita ng ating Panginoon, hindi ka papaniwalaan yan. Bakit? Kasi sa pamilya natin, miyembro ng pamilya natin, iba't iba ang katayuan ng pananaw sa pananampalataya nila. Iba't iba ang pagpapakilala or pagkakilala sa ating Panginoon. At iba-iba yung pagtanaw nila sa kanilang buhay pagdating sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa Ebanghelyo na maaaring sa isang pamilya ay magkaroon ng pagkahati-hati. At sinabi dito ang ama ay pwedeng kalaban ng kanyang anak at ang anak ay kalaban ng kanyang ama. Ano? So, iba't iba kasi ng puro yan. Iba't iba yung paliwanag mo, iba't ibang interpretasyon mo sa salita ng Diyos. Babawin natin. Itong tinapay na ito, paano natin siya may interpret? 3 tinapay yan, tigigisa tayo. Akin, kay Bro Mark, kay Bro Fernan. Ang panlasa ko sa tinapay, malinamnam, malambot. Ang panlasa ni Mark sa kanyang tinapay, maalat. No? Kay Bro Fernan naman ay kumbaga parang matigas. No? Parang ganyan na yung salita ng Diyos na iba't iba tayo ng interpretasyon dyan no? Sabihin natin, may mga kapatid po tayo na kapatid sa pananampalataya na iba-iba yung pananaw sa pananampalataya. Iba't ibang pananaw sa kanyang relihiyon. So yun yung mapapaliwanag ko na mas mababaw na explanation doon sa paliwanag ni Kristo. Ngayon, yung pangalawang sinabi dito, yung pagkabahagi, ay actually mga kapatid, hindi ito ang layunin ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ito yung epekto ng pagtugon natin kay Kristo. Ibig sabihin, dapat nyo matuwa tayo kasi for example, magkakapatid tayo sa dugo, halimbawa, ikaw ay kapatid ko sa ibang relihiyon, si Bomer, ganun din. Pero, tumugon siya sa panawagan ni Kristo. Tumugon ka din sa panawagan at pagsunod kay Kristo. At ako din. Iba na, so matuwa tayo kasi nga, tumutugon at sumusunod tayo kay Kristo. Iba lang ang ating katayuan sa pananampalataya. Iba't iba tayong pananaw sa pagkilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali o tahimik. Amen. Ito ay may kasamang pagsasakripisyo. Hindi pagkakaunawaan, pagtitiis, miski sa mga mahal pa natin sa buhay, sa pamilya pa natin. No? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lahat ay tumatanggap sa panawagan ng Panginoon. Maswerte tayo at nakilala natin ang Panginoon natin kasi dumaan at dumanas si Kristo sa ating buhay. So, ang sinasabi ng mabuting balita dito ay nire-remind tayo mga brothers, Bro Mark, Bro Fernan, dapat magkaroon tayo ng matatag na puso. Bakit ko sinabing kailangan natin na magkaroon ng matatag na puso? Kasi ang rejection, disappointment, at persecution, yan ang ikakasira ng ating pananampalataya. Amen. Masirang pananampalataya mo sa loob ng pamilya natin, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. Di ba? Hahayaan ka, huwag magpatuloy sa ginagawa mo hanggang sa mag-quit ka kasi nasira yung pananampalataya mo Ba't mo binigay yung or pagsuko yung ginawa mo? Hindi dito ka na So, doon tayo makakadanas ng
pagkahati-hati ng paniniwala, responsibilidad sa ating serbisyo sa Panginoon, especially yung pagsisilbi natin sa tao. Amen. Amen. Nice. Nice, galing. Amen. So ngayon mga kapatid, na nabasa na natin at nabigyan natin ng ating pakahulugan dun sa mga reading sa araw na to. Ngayon naman, Brother J, pakiconnect mo naman yung mga mensahe ng mga binasa natin. Oo. So, unahin ko sa sa unang pagbasa. So, yung nabasa nga ni Brother Mark na sobrang hirap ng dinanas ni Propeta Jeremiah. Ikaw ba naman itapon sa balon, tapos hindi tubig eh. Lulubog ka talaga sa kumunoy. Putik talaga yun, ano. So, dito sa unang pagbasa ay nagpapalaganap ng salita at nagpapahayag si Jeremiah ng mga mensahe na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi siya natakot. Hindi siya natakot, miski naririnig niya na may banta siya na papatayin. Pero ang ginawa sa kanya, pinahirapan muna, tinapon niya sa balon at doon na daw siya mamamatay kasi nga wala daw pagkain at lulubog sa putik. Pero si Propeta Jeremiah, hindi natakot kasi alam niya, kasangga niya ang Diyos. Hindi siya papabayaan. Amen. Hindi siya papabayaan at niligtas siya kasi ginawa ni Jeremiah yung pagsunod at yung mission niya sa mga panahon na yon ni Propeta Jeremias. Tapos sa ikalawang pagbasa, dito tayo ni-remind na sa kabila ng mga nakapaligid sa atin na hindi naniniwala, kumukontra sa atin, at yung mga nambabash sa atin, sabi nyo nga, nambabash sa atin, pwede tayong tignan ng masama nito. Lalo na yung mga mahal pa natin sa buhay, yung mga tao nakapaligid sa atin. No? Sila pa yung tatanggihan ka. I-invite mo sa isang seminar para mapabuti yung samahan nilang mag-asawa at yung relasyon nilang mag-asawa sa Panginoon, pagdududahan ka pa. So, pero at least, di ba, nagawa mo yung part mo na in-introduce ang Panginoong Hesus sa buhay nila nilang mag-asawa at pamilya nila. No? So, sa second reading, nire-remind tayo na okay lang yan. Kasi, tignan natin si Kristo. Si Kristo, dugot buhay ang kanyang inalay. No, tayo nga hindi pa tayo nakakadanas na magdugo nang talagang gumagapang, talagang mamamatay na tayo sa pagsisilbi sa Panginoon at sa tao. So, tignan na lang natin yung ginawa ni Kristo. At sa connect ko sa mabuting balita, tulad nga sinasabi ko kanina, talagang ipinahayag ni Kristo dito sa mabuting balita, yung katotohanan na ang pagsunod talaga kay Kristo sa mga ginagawa natin na sinasabi ni Kristo, ito yung epekto sa atin na talagang sabi ko nga, yung mga mahal natin sa buhay, sila pa yung magda-down sa iyo. Sila pa yung papahirapan ka, sisiraan ng loob, sisiraan ng ulo. Kaya itong mabuting balita is magandang presensya to para sa atin, especially yung mga naglilingkod na katulad din natin sa ating Panginoon at sa kapwa din na naglilingkod din. Kaya nga mga kapatid, sa bawat na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kung nagsisilbi man tayo mga kapatid, sa simbahan man yan, o kahit sa komunidad, talagang focus lang tayo kay Kristo. Amen. Sa Kanya lang tayo tumingin, hindi sa ibang tao, Amen. hindi doon sa may mga taong naninira. Kasi yan nga yung mga taong yan po yung ating kailangan pang tulungan na ipalapit kay Kristo. Amen. Yun ang ko po Nice, sa mga nice, patay natin. Amen. Okay. So yun mga brothers, so naintindihan na natin yung mga readings na yun. Yes, So, amen. at nakita din natin yung connection ng mga babasahin. Dako na tayo sa application na ginagawa natin. Para sa'yo, Brother Mark, so paano mo siya ma-apply? Okay, so doon sa sa unang pagbasa yung kay Jeremiah, tinuturuan tayo ng Panginoon na panindigan yung katotohanan. Yes. No? Na pag alam nating mali, wag na nating i-justify, wag na nating i-sugarcoat. Wag na tayong maghanap ng dahilan kung bakit natin yan ginagawa. No? At lagi nating hihiramin yung wisdom ng Panginoon na eto, alam kong mali to, alam kong ayaw ng Panginoon dito, hindi ko to gagawin. Iiwasan ko to. May kapatid akong medyo naliligaw. Tingin ko kailangan ko siyang kausapin, no?
Hindi dahil sa perfect tayo, kundi dahil minamahal natin yung kapatid natin na ayaw Amen. nating maligaw. Ayaw nating mapalayo sa Panginoon. Mhm. Kasi alam naman natin yung pakiramdam ng malayo sa Panginoon. Yeah, no? oo. Napakahirap nun. Parang mong kinakanya lagi yung sarili mo. Pero pag pinaramdam natin sa kanyang hindi ka nag-iisa, mahal na mahal ka ng Panginoon. At yun ang totoo. Mm-mm. Dapat hindi niya makalimutan yun. Hindi natin makalimutan yun. No? Kasi mahirap din naman yung hayaan mo na yan kahit mali yung ginagawa niya. No? Mm-mm. Doon siya masaya eh. Ayun ang masakit doon. Yun ang masaya. Kaya lang, kumbaga temporary lang yung saya na yun eh. Hindi naman yun pang matagalan. Hindi gaya nung pagsunod natin sa Panginoon na alam natin ang dulo ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Amen. So, be firm with the truth. No? Ayan, Hindi tama. pwedeng mababali yun. Hindi pwedeng hayaan mo na yan. Hindi Oo. pwedeng gano'n. Hindi pwedeng hayaan mo na yan. Oo. Dapat kung kailangan na magsasalita, pero in a loving way. Yan. No? Gaya ng pagkukorek ng ating Panginoon na hindi wag mo naman ipapahiya. Wag mo naman wag mo naman dudurugin. No? Mhm. Na parang wala na siyang kapag-apag-asa. Kailangan kung magkukorek tayo, it's always loving. It's always brotherly. Oo. Kaya tayo tinatawag na brotherly correction no? Yes. Na ginagawa natin to kasi mahal natin yung kapatid natin. Mahal natin yung mga taong nasa paligid natin. No? At yung sa second reading naman, yung lahat ng gagawin natin kailangan nakatuon kay Lord. Yes. Hindi pwedeng, para sa sarili ko to. Oo. Kasi magaling ako eh. Oo, kaya. Talagang gagaling ako pa kasi eto ako magaling. Hindi. Ginagalingan natin para sa Panginoon. Na kahit may problema, mga challenges, no? Tuloy, no? Doon mo dapat mas panindigan yung pagmamahal mo sa Kanya. Yan. Tama. Na kahit nahihirapan ka na or may mga biglaang challenge, no? Kasi especially yung tayo nagse-serve, no? O sa ibang pangtaong talagang pinaninindigan yung pagse-serve nila sa Panginoon. Napakadaming challenge. Hindi pwedeng wala kasi yung kalaban natin hindi rin natutulog. Oo. Mas Lagi lumalapit Oo. tayo. Mas minamahal natin ang Panginoon. Mas gagawa siya ng paraan para mapalayo tayo sa Kanya. Mm-mm. Amen. At yun yung dapat nating paglabanan. Yun yung dapat mas ituon natin ang focus natin sa Panginoon na yung Panginoon ko hindi ako papabayaan. Despite all these challenges, all these disappointments, no, persecutions, alam natin hindi tayo perfect. No? Mhm. Alam natin hindi tayo perfect. Alam natin na tayo ay nakakagawa ng mga hindi rin magaganda, pero lagi nating iisipin na ang Panginoon natin ay lagi tayong binubuhat pabalik sa Kanya. Amen. At lagi tayong tutuloy lang para sa Kanya. Mm-mm. At syempre, yung mga pagkakabahabahagi. No? Oo. Hindi natin may iwasan na may mga kapatid tayong, syempre, iba yung belief, no? Mm-mm. Iba-iba talaga tayo ng level ng, ng faith, no? Yes. May mga blessed na talagang grabe na yung pananampalataya na kahit anong problema, ngingiti lang or magdadasal, pero may mga tao kasing syempre nagsisimula pa lang eh. So syempre yung faith na ganun, sumisibol pa lang. Yes. Mahuna pa. Ibig sabihin, kailangan din natin intindihin na yung faith na yun nagsisimula pa lang kaya ganun kahina. At ang kailangan natin gawin, tulungan sila. Amen. No? Mm-mm. Tulungan, hindi iiwanan. No? Kasi may kanya-kanyang timeline kasi yung faith, no. Blessed yung mga taong mabilis yung pagtaas ng pananampalataya. Receptive, no? Mm-mm. Pero ayun, darating din yung time na yung pananampalataya nating lahat magsasalubong, magkakapantay. Minsan naiiwan pa nga. Mm-mm. Minsan, 'di ba, pag sobrang tagal mo na, parang ulit na lang. No? Oo. Yung bago, lagi may bago natututunan. Oo. Kaya importante rin na kahit matagal na tayo, lagi tayong open sa mga teachings kasi hindi nauubos ang turo ng Panginoon. Yes. No?
Araw-araw, sabi nga, yung buhay natin ay laging on process. Laging may bago ang Panginoon para ituro sa atin. No? Kaya, kung meron mang hindi pagkakasundo sa pamilya, sa mga kapatid, yan, kailangan nating tanggapin yun. Hindi pwedeng hayaan mo na yan. Pero pagdasal natin sila at mas iparamdam natin sa kanilang naandyan talaga yung Panginoon. At darating din yung time na lalakas ka din na sabay-sabay tayong lalakas. Yes. Na, huwag natin sabihin malakas yung panampalataya ko. Hindi ganun. Kasi nga lahat tayo ay ongoing or on process. No? Yun sa akin. Amen. Nice. Amen. Okay. Okay, so nakapagsabi na ako ng application, no? At ngayon, pakinggan na naman natin si Brother Fernand sa ano ba yung pwede pang aplikasyon ng ating mga binasa. Well, sa akin naman mga bro, tandaan lang natin na huwag tayong matakot to stand alone. Yun. Kasi si Jeremiah, no, Isa lang. tinapon siya mag-isa sa balon na punong-puno ng burak. No? He was left for dead. Doon naman sa gospel, yung makakagalit mo yung tatay mo kung ikaw anak na lalaki, makakagalit mo naman yung anak mong lalaki. No? Yung mga magbiyanan, magkakagalit. No? Yung 5, mahahati, 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Sa second reading, yung alisin mo yung mga distractions, no? Itakwil mo sila, no? Iwasan mo. So, ibig sabihin lang nito mga kapatid, tinuturuan tayo ni Lord na manindigan. Amen. Huwag tayong matakot na kung feeling natin, mag-isa lang tayo. Kasi nga mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, kapag ikaw ay nabubuhay sa katotohanan, no, the truth shall set you free. Amen. Siyempre, sino ba nagligtas kay Jeremiah? The truth. Sino ba ang the truth? Si Lord. No? Amen. Nagpadala siya na magliligtas kay Jeremiah mula dun sa balon. So, ibig sabihin, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kahit feeling mo nag-iisa ka, basta manindigan ka lang para sa Kanya. Yes. Kalimutan mo na yung dati mong buhay na kailangan mo pa ng maraming tropa, no? Kailangan mo ng maraming alalay, kailangan mo ng maraming pupuri sa'yo, kailangan mo ng maraming magre-reassure sa'yo na hindi, okay yan. Hindi. Kasi, mga kapatid, sa buhay natin, itong tinatahak nating buhay sa mundo, sa totoo lang po, yung pagpunta po natin sa langit, isa-isa lang yan. Kaya, sa landas na tinatahak mo papunta sa ating Panginoon, yung salvation mo, mag-isa ka dyan no? Kayong dalawa lang yan ni Lord. Amen. Walang pwedeng makialam dyan. Oo, maaaring makapulot ka ng teachings, makapulot ka ng guide sa buhay, galing sa mga kapatid na napapakinggan natin. Pero, at the end of the day, ikaw pa rin na magdi-decide paano ba i-apply sa buhay mo yun. Susundin mo ba talaga? Di ba? So, bottom line, mag-isa ka lang talaga. Kaya po, kung dadanas po tayo ng rejections, kung dadanas po tayo ng loneliness, no? Ng kalungkutan, na mga time na tatalikuran tayo ng mga kaibigan natin, tatalikuran tayo ng mga mahal natin sa buhay, dahil pinili natin si Lord, lonely. Nakakatakot isipin na yung natitira mong buhay sa mundo, feeling mo mag-isa ka na lang. Pero sa totoo lang po, maling-mali po. Amen. Maling-mali yung hinala natin. Napakasaya, nakapiling ang Panginoon. Amen. Praise God. You are not truly alone. Mas marami pa siya na ibibigay sa iyo. Yes. Kung nawalan ka ng 10 kaibigan, 1,000 kaibigan ang ibibigay niya sa iyo. Kung nawalan ka ng 4 na kapatid, 50 kapatid ang ibibigay niya sa iyo. Kung nawalan ka ng magulang, siya ang magiging magulang mo. Amen. So, yung pagkakabaha-bahagi po na minention po dun sa gospel, pinapaalala lang sa atin ni Lord na pwede nating iwanan lahat.
basta para sa Kanya. Amen. Kasi, papalitan niya kung ano yung iiwanan mo. Amen. Yun lang po. Nice. Amen, bro. Okay. So ngayon naman, Brother Je, Mm. ano naman ngayon yung magiging application mo sa buhay nitong mga natutunan natin? Oo, bro, no? So, sobrang nakaka-inspire yung sharing ni Bro Mark, application ni Bro Fernan. Talagang magagawa talaga natin yun araw-araw. Amen. At sa akin sa application lang ay nabanggit sa gospel yung apoy sana wag daw mawala. Mhm. So sa atin, sa atin mga kapatid, sana yung apoy natin sa pananampalataya, hindi ito mamatay. Yan dahil lang doon sa nagpa-apekto ka. Doon Yes. sa mga narinig mo, Yes, sa mga yan. bash sa iyo, yung pandadown sa iyo, Ah. Kung si Kristo nga nagpatuloy sa paglalakad, matupad lang ang misyon ng Ama Mhm. na maligtas tayo sa kasalanan at matanggap makuha natin yung salvation. Yes. Pinagpatuloy niya. Anong ginawa ng mga tao kay Kristo? 'Di ba pinaghagupitan, Oo. 'di ba? Niluray-luray yung mga baro ni Kristo hanggang sa pinako sa krus hanggang sa namamatay. Hindi pa rin siya nawalan ng pananampalataya. Matupad lang ang mission ni Kristo sa ating lahat. Yes. Amen. So sa tayo, hindi naman tayong konting pagod lang ang gagawin din natin, no? Konting aral, di naman siguro konti, siguro dahil sa ginagawa natin sa pananampalataya natin pagsisilbi kay Lord. Hindi naman tayo dinudugo. Oo. Hindi naman tayo nagkakapasa. Oo. Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nasisiraan ng ulo. Nakakalbo. Pero, Napapalot lang. Oo. Nangingitim siguro. Pero, ang pinapoint ko dito mga kapatid, sana wag mawala yung pananampalataya natin. Kasi once na mawala yung ningas ng apoy ng pananampalataya mo, wala na si Kristo sa iyo. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, your disappointment is your appointment. Mm. Lahat ng mga nagre-reject sa iyo, yan ang aanuhin mo, yan ang ipaprocess mo, matanggap mo yan sa sarili mo. Kasi ang Panginoon, hindi ka naman pababayaan yan . Amen. Di ba nung nawalan nga ako ng pera, nung ako'y yung mga panahon ko na dumaan din ako sa mga dilim ng buhay. Oo. Na hindi ako makita. Oo. Yung Dilim, hindi ko talaga makita ang sarili ko. Yung feeling ko wala na akong Pero ang galing ng Panginoon kasi nagbigay siya ng liwanag. Sabi nga, there is a light at the end of the tunnel, no? Amen. So nakita ko si Kristo, binago niya ang sarili ko, ang buhay ko. At ngayon, lumiyab, umalaba, aking pananampalataya sa Kanya. Kaya ito, kasama nyo, magkakasama tayo, nagsishare ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo dumanas ng kahit anong dryness. Amen. Dapat nandoon pa rin tayo sa liwanag ng Diyos. Once na umalis ka sa liwanag niya at mamatay ang ilaw natin, ng pananampalataya, mawawala sa atin si Kristo. At alam naman natin kung sino mananahan sa iyo once na mawalan ka ng pananampalataya. Kaya lang tayo, stay lang tayo sa liwanag ng ating Panginoon at kahit anong hirap na yan, kaya natin. Amen. Kayanin natin. Yes. At tatandaan nga natin, tulad ng sinabi ko kanina, your disappointment is your appointment. Amen. Nice. Galing, bro. Your disappointment is your appointment. Yung sa apoy, no, bro, no? Oo. Okay pala, appointment. Appointment. Kaya pala nasunog si bro. Oo, no? Kasi napugasan doon sa apoy. Oo. Hindi ka makikita. Kailangan madalang lampara. Oo. Para makita. Oo. Lagyan din. Yes. So yun mga kapatid, maraming salamat. Yes, wow. wow. Praise God. Thank you. Thank you mga kapatid sa muling pagsama nyo sa amin sa another episode ng Usapang Tinapay. At muli mga kapatid, maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share, sa mga nag-comment. Thank you po sa inyong suporta sa amin. Yes. At muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aming kwentuhan, yung po mga usapan namin, mga mensahe na nakuha niyo sa gabing ito, mga kapatid, please like, share, and subscribe. Nang sa ganoon, matulungan niyo kami ay ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yung pong maliit na effort niyo mga kapatid, malaking tulong po yun para sa amin. Oo, mga kapatid, sa baba meron po diyang comment section. So kung ano din po yung mensahe or messages na mga natutunan or na bigay sa inyo ng ating Panginoon, ilin mo dyan yung comment. Amen. Amen. So, gabi no, dami kong natutunan ngayong gabi na to. Praise God. No, yung focus sa Panginoon, be firm sa katotohanan. Yan, oo. At syempre, yung mga pagkakataong
magkakaroon ng hiwalayan, no? Magkakaroon ng Mm. division, ay huwag natin kakalimutan na andun pa rin yung ating Panginoon. Amen. No? So, Amen. mga kapatid, next week, so for sure, marami ulit. No? Laging may bago, hindi mauubusan ng Panginoon Amen. sa pagtuturo sa atin. Okay, so kita-kita tayo mga kapatid at lagi po nating tatandaan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!